Sa video na ito, tatalakayin natin ang vertical at horizontal alignment o convergence. So sa planning, may mga plano na ginagawa na sa taas, sa national level, sa regional level, sa provincial level. Tapos trabaho natin at the local level, whether cities or municipalities, na magkaroon ng alignment. No? At ang tawag doon ay vertical alignment. Mula sa taas, pababa, may mga elemento gaya nito, ito yung framework ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. So may mga national level na mga programa dyan and mahalagang alam natin ito. No? Hindi kailangan yun. Tapos meron rin regional development plan at maaring may pagkakaiba ng konti, maaring iba yung labels, maaring iba yung emphasis, pero mahalagang naintindihan natin na bahagi pa rin tayo ng probinsya, bahagi tayo ng region, bahagi tayo ng bansa, and mas may mas magfo-flow, mas effective madalas kung aligned tayo doon sa mga plano na yun. Maaari rin may mga special na needs yung munisipyo natin, so maaari rin na may pagkakaiba. Pero mahalagang naintindihan natin yung opportunity ng vertical alignment kasi yung mga budgets, yung mga pamagat ng mga budget line items, pag naka-align dun sa national, then mas madali natin yung tuhugin at ma-access at the local level. At hinahanap rin yan ng mga planners na nagsusupervise sa atin at the provincial and regional levels. So, sa operations at saka sa planning, meron tinatawag na vertical integration mula sa taas hanggang sa baba. Dito, vertically integrated pero segmented rin. May horizontal, vertical and horizontal integration kung buong buo. Lahat ng sectors, lahat ng mula national hanggang local, buong buo. Ang nangyayari, sa per agency, nagkakaroon ng vertical segmentation. Na iba yung programa sa tuberculosis, iba yung programa pang maternal and child health, so vertical programs ang tawag doon, tapos binababa yung mga programa. And lahat yun nagko-converge sa LGU. Pagdating sa munisipyo, kailangan tahi-tahiin yun uli, i-integrate. No? May mga ibang programa na initiatives at the national level na maaring hindi na kailangan or iba doon sa initiatives at the lower levels. Tas ang mga ibang programa vertically and horizontally segmented. So parang na-chop-chop at the national to local tapos at the programmatic level. Ngayon paano natin, pero sa totoo lang at the local level, nagsasalubong yon, no? So sa local level, very obvious yung interaction ng health at saka education at saka politics. So kung kunwari nag-crop failure dahil nagkaroon ng baha or drought, then tumataas yung malnutrition rate at may epekto yun sa education outcome. So may intersection yung health at saka education, no? Yung economic system rin, no? Kung tumataas yung poverty incidence, then pumapangit yung health at saka education dahil sa economic lack of economic growth. At kung may conflict, then yun, may negative effect rin yun. So magkakaugnay-ugnay yun at mas nakikita natin yun sa local level and mahalagang na-integrate rin natin yun. Ngayon, paano natin to pwedeng gawin using AI? Ang gagawin natin is mag-upload tayo ng plans from the different levels vertically. So dito merong Philippine Development Plan, tapos may local plan, so i-upload natin. Tapos yan, nag-upload na, tapos mag-upload pa tayo ng isa na kunwari yung BARM, Regional Development Plan. Upload natin. Second BARM,
Plan 2023 to 2028. Yung in-upload natin na pang LGU for 2017 to 2022 lang yun. So, yun lang yung file na pang demo. Pero, ngayon, tatanungin natin kung paano natin i-align. No? Ang pwede natin chat, tayo lang natin na mag-upload to. No? So nandyan na yung Philippine Development Plan, Bangsamoro Development Plan, tapos yung Municipal Plan. So pwede natin itanong sa prompt, how does the uh, Datupyang yung model natin dito. Example to. Datupyang plan deviate from the regional and national plan. Okay? So, dahil tinik natin itong tatlong ito, basically inaaral niya yung tatlong documents na yun, tapos susubukan niyang sagutan. Paano na iba yung Datupyang plan doon sa regional at saka national plans? Ngayon, dahil mga ibang documents dito, over 200 pages, medyo umabot ng 1 minuto na ayan, so lumalabas na. So, may mga sagot na. Temporal alignment, no? Iba yung date dito, iba yung ano. Tapos yung targets and fiscal strategy, yan, no? The PDP and BDP establish macroeconomic targets. The CDP focus on local generation. Tapos may pagkakaiba daw sa digital transformation and gano'n yan. Kung minsan yung pagkakaiba, hindi nabanggit at the local, or maaring iba lang yung labels or yung pagka-frame at the local level. So, mahalagang aralin natin to and sabihin natin, okay, yan, no, may pagkakaiba. So, kailangan na natin ito aralin at i-analyze kung tama nga. Okay? Subukan naman natin mag-prompt in Tagalog. Magbigay ng 10 pwedeng strategies para yung kulang sa municipal plan ay maipasok sa susunod na municipal plan. Tingnan natin kung masasagot niya yung mga tanong. Dito, pwedeng palalim ng palalim yung mga tanong natin para mas na-interrogate natin. No? Yung parang tinatanong natin yung document. Anong ibig mong sabihin? Or kung merong specific agenda, kung kunwari may advocacy on indigenous people, pwede natin ilagay dito, no? How are indigenous people treated in the national plan? So dito, tinanong natin sa Tagalog, tapos nagsumagot siya in English. Okay? Okay rin yun. Tanungin natin kung translate that answer to Tagalog. Tingnan natin kung kaya niyang i-translate to Tagalog. Okay. Lang binigay na nakaraang sagot na maaring isalin sa nan. Sige. Magbigay ng 10 recommendation para sa susunod na municipal plan base sa regional at national plan. Ibigay ang sagot sa Pilipino. Yan. So, inisip niya, tignan natin kung kaya niyang sumagot sa Tagalog. Kuminsan kasi tayong utak Pilipino, kahit ako, nakakatulong sa akin kung nabasa ko sa English, tapos nababasa ko rin sa Tagalog. Kuminsan may pagkakaiba, pero kuminsan mas natutuhog yung mas madaling iintindihin yung mga rekomendasyon pag binasa natin sa Tagalog. So ito,
kaya niya palang magbigay ng ano, 'no, ng recommendation sa Tagalog. So, maaari natin 'tong gamitin kung kunwari nagkakaroon tayo ng ano, pang idi-distribute natin yung strategies sa barangay, puwedeng yung Tagalog version yung ano, yung ibibigay natin. Okay, so yun yung example kung paano natin puwedeng gamitin ang AI para i aralin yung gaps dun sa alignment, 'no. Bilang planner, hindi naman natin kailangan i-close lahat ng gaps. Hindi kailangan saktong-sakto. Kung anong sinabi sa taas, yun rin saktong gagawin natin sa baba. Kasi may mga unique na pangangailangan sa baba, sa munisipyo, na maaaring hindi na binanggit dun sa national level. Hindi ibig sabihin na hindi yun mahalaga sa national level, sa national planners. Hindi lang yun siguro pinaka top priority pag nung iniisip nila yung buong bansa, no? Pero pag sa munisipyo, maring mas matimbang yung priority na yun, kaya ipapasok natin yun sa local plan na maaring hindi na-mention sa national plan. Or maaring na-mention sa national plan, pero hindi masyadong maliin. Okay, so yun ang concept ng vertical integration. Ngayon sa horizontal integration naman, mahalagang yung plans natin sa iba't ibang sektor, ganun rin, natatahi-tahi rin natin. So, ganun rin, pwede rin natin gamitin um, yung Notebook LM para pagtabi-tabihin yung plans ng local ng magkakatabing LGU, tapos lalagay natin dito sa Notebook LM, tapos titignan natin kung ano yung mga common needs. No? Kung kunwari, meron silang river na dumadaloy sa 5 munisipyo, tapos gusto nilang integrate yung river management plan or river basin management plan, then pwede rin nilang gamitin yung AI ng ganito.